Mabilis pa sa sibat na bumasag sa katahimikan ng Barangay Kulasyan sa Rizal, Palawan ang isang sigaw nito lang Lunes. Ito'y nung tamaan ng palaso o pana ang ulo ng isang 6 na buwang sanggol. Sino ang may gawa nito? Makaligtas pa kaya ang sanggol? Nasa kusina raw noon si Merida, hindi niya tunay na pangalan. Nung bigla na lang daw umiyak ang kanyang sanggol na itago natin sa pangalang Baby Robin. Ano lang ako ng tubig, pinaupo ko siya. Ay, sabi ko, natumba. Ay, tinignan ko pana talaga. Binunot ko. Kung hindi lang yung may ito, nabunot ko pa yan. Kasi yung ito sa balat, siguro hindi nabunot. Yun na, nagsigawan ako, binigay ko na sa kanya. Sabi ko, wala na ito. Paggising ko, nagsigaw na yung nanay. Sabi, patay na, pana. Aisip ko sa akin, nahulog lang yung bala ng pana. Ayun pala, na pindot. Yung nanay, wala na, hindi niya inasikaso yung napana. Gulong-gulong na, nasa lupa na siya. Nervous na. Umabot yung gulo ng pana dito sa panang tainga. Agad nilang isinugod sa pinakamalapit na ospital si Robin. Pero kulang doon ang mga kagamitan. Sa rare case na makakita tayo ng case na ganito na napana sa ulo, more so sa age ng pasyente, 6 months old. Isa din sa rason kung bakit namin pinatransfer, no? Dahil unang-una, kulang tayo sa facilities. At pangalawa, kulang din tayo sa doktor. Wala tayong anesthesiologist. Hindi natin magagawa ng maayos yung OR ng pasyente. Pwede kamatay ng pasyente. Nagpagawa tayo ng basic skull x-ray dito sa pasyente. Kung titingnan natin sa trajectory ng arrow, galing dito sa side pababa, so parang pumasok dito sa loob ng cranium. Makikita natin na intact yung cranium. Hindi nakapasok yung dulo o yung arrowhead dun mismo sa bungo ng bata. Wala kaming kalamalam doon. Paano makuan doon? Wala kaming kasama. Sakto namang naroon ang nursing attendant na si Lucy. Punta po ako dito, sir, para magawa po ng accomplishment report namin at saka DTR. Pagdaan ko po sa ER, mayroon pong pasyente na yung napana. Sabi niya po, ita-travel daw. Paano yan, ma'am? Wala kaming kaalam-alam sa puerto. So, wala din po silang pira. Sabi ko, hindi yan importante. Pag sa kailangan, madala po kaagad doon. Maraming salamat po kung may magtulong pa sa amin na makaabot kami doon. Pero hindi pa rin naging madali ang lahat. 4 hanggang 5 oras na biyahe ang kanilang tinahak papuntang syudad ng Puerto Princesa. Pinapahawakan ko po yung sa tatay yung ulo para hindi siya magalaw kapag umaano po yung ambulance. Vital sign po sa bata, minomonitor ko po. Tawa ko po sa bata, siyempre ako po magulang din. Natatakot po ako. Habang binabiyahe po sa Marap Road na daanan, umuuyog-uyog po yung bakal. Sa Marap Road po medyo inaalalayan ko ang takbo kasi umuiyak po yung bata. Pasado 4:00 na ng hapon nung nakarating sila sa ospital ng Palawan. Marami pong tao sa ER. Sabi ko baka yung tao hindi mapansin ng iba na may yung bata. Kaya nilagyan po namin ng plug. Lunes ng gabi, nadatna ng aming team na naghihintay sa emergency room ang mag-asawa. Nakatusok pa noon ang pana sa sentido ng sanggol na nasa kalahating metro ang haba. Halos 13 oras na raw noong nakabaon ito sa kanyang ulo. Dapat sana asikasuin na ba ito na mabunot na? Wala rin. Mahirap walang kalamalam ba? Mayroon mangyari kung hindi mabunot yan, talagang mamamatay yan. Nawa ko sa bata. Umalis na yan, wala na yan. Kinaumagahan pa sinimulan ang operasyon sa sanggol. Basta magtanggal lang yung niya. Yan kasi naiyak-yak nagagalaw-galaw yung Pero paano ba nangyari ito? Sino ang nakagawa nito? Saan nanggaling ang pana? Pinuntahan ng aming team ang pinangyarihan ng insidente kung saan nakatira ang mga Palauan tribe. Pagkakaingin at pangingisda ang pangunahin nilang hanapbuhay. Sa pangingisda, gumagamit sila ng sibat o hindi kaya depindot na pana. Isa raw sa mga bihasa sa paggamit ng pana sa pangingisda si Tatan. Ginasabit po namin, sir. Sabit itong guma para makakuha lang ng isda. Hilain po, sir. Wala po, kanina pang hanap ako, sir. Wala talagang huli. Walang mga patang sa amin. Magtiis na lang.
Pero ang tanong pa rin, sino ang sumibat kay Baby Robin? Ang salarin na mataan daw na tumakbo papunta sa gubat. Tumakbo siya. Andito po ang banda. Pinuntahan ng aming team ang barangay Kulasyan sa bayan ng Rizal sa Palawan para hanapin kung sino ang nakapana sa 6 na buwang sanggol na si Baby Robin. Hindi niya tunay na pangalan. Yung nakapana, tumakbo siya. Andito po ang banda. Wala raw iba kundi si Dante. Hindi rin niya tunay na pangalan ang nakatatandang kapatid ng sanggol. Si Dante, kinausap ng Social Welfare Officer ng DSWD. Kumusta ka na ngayon? Okay lang po. Ano bang nangyari? Hindi ko po sinasadya. Aksidente lang daw ang lahat. Pinapractice daw ni Dante ang paggamit ng pana dahil gusto niyang tumulong sa pangingisda. According po dun sa relatives niya, pag uwi po ng bata galing ng kagubatan, nung tumakbo siya sa kagubatan at pagbalik, umiiyak daw yung bata. Ang nangyari noon, kasi yung bata, diretso palaot. Pagdating sa baba, nag-practice pa ng pana niya. Siguro na yung harap niya kasi sa bahay. Siguro napindot yung bala ng pana. Siyempre tumalsik yun. Lumipad, nagdaan sa bintana. Kapag isip daw po yung bata na kung ano po yung mangyayari sa kapatid niya, nagsisisi po siya kasi di niya daw po talaga sinasadya yung pangyayari na yun. Gusto ng bata na makita ang kanyang magulang, makapag-sorry daw po. Dahil sa insidente, ipinagbawal na ngayon sa kanilang komunidad ang pagpapahawak ng sibat at pana sa mga batang 15 anyos pababa. Mga magulang, nangyari po nakaraang araw, napana niya po ang kanyang kapatid dahil po sa aksidente. Sana po, pinulit-ulit ko na yan, lalong-lalo na sa sitio Tagbalugo po, na sana huwag po nating ayahan yung ating mga anak na pawakin ng mga matatalas na bagay katulad ng pana, itak. Samantala, matapos ang 1.5 oras, ang pana sa mukha ni Baby Robin matagumpay nang natanggal. Mahirap. Stressful mga ganyang kaso. Unang-una, yung edad, tapos yung you're dealing with a sharp object. Kunting kamali mo lang yung paghawak ng bakal, assistant mo, pwede niya ibaon ulit eh. Fortunately, nakuha namin ng 1 hour plus. At nito lang Huwebes, habang nagpapagaling si Baby Robin, binisita siya ng kanyang kuya Dante. Hindi ako nagagalit sa iyo. Pero wag lang ulitan ha. Basta wag mo lang ulitan na. Yung mga awak-awak mo, nagnak ko na yan. Sana mabilis na malagpasan ng pamilya ang bangungot na ito. Magkapatawaran, pero huwag kakalimutan ang mga leksyong iniwan nito. Umingi pa kami ng tulong na pangbili ng bata na ito ng nasugatan. Gamot niya, wala kami ka pera-pera. Marami po salamat.